Hi guys, it's me again, Gorang27 TV. This is the part 2 guys, yung sa narcissist natin na topic kasi yung first part 1 guys, 30 minutes lang talaga yun sa ng cellphone ko for uploading the YouTube. So, this is the part 2, maiksi lang naman to para matapos talaga to guys kasi kailangan talaga din na maisabi ko at maituro ko para naman kung i-apply nyo nga sa sarili nyo, lalo na yung mga naabuso, or yung mga hindi pa naabuso, or may pamilya kayong naabuso, at least may aware kayo. Kasi, kung sabihin nyo, ay, sa syudad lang yan mangyari yung narcissist, hindi naman yan mangyari sa probinsya. We don't know, guys. Kasi, lahat naman, hindi namimili ang abuso Tsaka, ang abuso is malawak. Kaya hindi mo alam, kahit nga nagtatanim ka lang ng palay, o sa tilapyahan ka lang tumira, meron pa rin naabuso. Out of 10, meron talagang 3 naaabuso sa mundo. Kahit mayamang bansa, mahirap na bansa, mangmang ka, may pinag-aralan ka, ganun talaga ang Yan ang na-conclude ko ng nangyari na sa akin. So, ang narcissist guys, sila matigas ang puso nila. Wala silang pakialam. Pero umiiyak din yung mga yan. May mga iyak-iyakan din yan, may mga drama-drama din yan. Magaling sila dyan. Ngayon, kung ikaw, in love ka pa at bulag ka sa pagmamahal, maniwala ka talaga at maawa ka. Siyempre, mangibabaw yung awa mo tsaka maniwala ka dahil mahal mo nga Kaya hindi mo alam kahit ganun pala niloloko ka, hindi mo naisip yun. O ngayon, ang narcissist din guys, religyoso din yan sila. Katulad sa akin, yung narcissist na nag-abuso sa akin. Biruin mo, nagbabasa siya ng Bible. Ito yung Bible niya, Tapos nag-underline pa yan. Tsaka pag nandito yan sa bahay, yung Eli Soriano na preaching, pinakikinggan niya yan. Tapos tuwang-tuwa siya. Tsaka sabi niya, grabe talaga si Eli Soriano, ang talino-talino. Yun. Malay ko, hindi naman ako nakikinig. Baka in-apply niya siguro yun, yung baka sinabi ni Eli Soriano, mga abuso ka ng tao. Kasi yun ang sinabi ng Diyos, hindi ko alam. Kasi yun ang niya, bilib na bilib siya Kaya, wag yung isipin na ang narcissist is yung mga demonyo lang na, tawag yan, yung hindi maka-Diyos, hindi kasi ang demonyo, malawak din yan sila Hindi yan yung mga tao lang killer, addict, hindi. Kahit basta sa paligid mo na hindi magawa ng kapwa niya, demonyo yan. O ngayon, ikaw naman na abuso, yun nga yung advice ko na, halimbawa kung may time ka, kung ayaw mo na magbabasa ng Bible, manood ka ng YouTube or TV, manood ka para malibang ka, pero huwag ka manood ng mga serye, yung mga iyakan, barilan, kasi hindi yan nakakatulong sa mga katulad nating na abuso. Ang panoorin mo yung mga homily, motivation, yung mga travel vlog na mga simplify way of life, yung mga nomadic kung paano sila nabuhay. Kasi may kapulutang aral yan. Huwag ka lang manood ng mga travel vlog na mga extravaganta, yung mga nag-check-in sa 5-star hotel, mga mamahaling resort, nagdadala ng mga Chanel, mga Versace, mga ano pang sinusuot nila. Huwag ka, sa bagay, yan, ina-advise ko lang yan, yung mga extravagant travel na panuorin mo, kung katulad sa akin, na from have it all to nothing. Yung naranasan noon na meron, tapos nangyari ngayon, napanuorin ko yan, tapos na ganito ako, naging broke ako, naging abuso ako. Siyempre, tao lang din ako, guys. Maano ka rin mag-self-pity ka sarili mo. Tsaka doon na naman yung envy mo, magsisi ka, kung ganun, kung hindi ko ginanyan, sana hindi naging ganun. Ganun ang mangyari, sisihad lang sarili mo. Pero sa mga tao namang hindi pa nakaranas ng ganun, yung mga simple na buhay lang sila, kasi meron ding naabuso na, mahirap nga lang, simple lang buhay. Pwede rin siguro manood kayo niyang mga luxury na mga vlogs. Kung ikakatuwa nyo naman, why not, di ba? Okay lang yun, kasi hindi nyo naman naranasan pa Sa akin kasi inversely Kaya, ang sinabi ko lang naman kung anong nangyari sa experience ko, kaya yun lang ang isasabi ko. Ngayon naman, kasi ang mga narcissist guys, hindi nga yan sila nagpapakita or lulubog lilitaw, hindi rin yan nagtitext, hindi rin yan tatawag. Kaya huwag ka mangarap, huwag ka talagang mangarap na magtitext yan, tatawag yan sa'yo. Huwag ka rin mag-emote, tsaka huwag ka maghabol, huwag mo silang habulin. Kasi the more na maghabol ka sa kanila, the more na matutuwa yan, lalo kang abusuhin. Kaya huwag ka maghabol. Hayaan mo lang sila kung bumalik sila.
Pero kung bumalik din sila, huwag ka matuwa. Matakot ka. Kasi I'm sure may gagawin yan na ikakatuwa nila na hindi mo ikakatuwa. Ganun lang. Tsaka huwag ka mag-confront sa kanila. Huwag mo silang, basta i-focus mo lang yung self mo at mag-isip ka lang ng boundary sa kanila. Yun lang ang ano mo, wag mo silang anuhin. Pero kung hindi na talaga nagpakita sa'yo, magpapasalamat ka, matuwa ka. Kasi at least, hindi ka na mababothered na abusuhin ka pa ba o anong gagawin dito. At least makafocus ka sa self mo na matulungan mo yung self mo ngayon kung paano mag-isip, kung paano ka makaahon dyan sa sitwasyon na yan. Kaya huwag ka magnangawa. Kasi hindi talaga ano yan sa mga narcissist. Kasi ang narcissist na tao, hindi sila ano. Hindi talaga mga ano nila. Pero ang narcissist at saka ang user, swak na swak yung dalawa na yan. Kasi ang user namumuhunan. Ngayon, itong user, mamumuhunan siya. Tama-tama kung ang counterpart niya is narcissist. Di ba ang narcissist mahilig lang sa toys, maglalaro lang ng toys. Ito namang ulol na narcissist, ang alam niya kasi toys lang eh. Hindi naman niya alam yung toys niya, user pala din yung toys na yon. O ngayon, habang nilalaro niya yung toys, hindi niya alam yung toys na nilalaro niya, user na pinapaikot lang pala sa ibabaw ng palad ng user. Ganun lang talaga. Makakita rin kasi ng katapat, hindi naman na yung na mananalo palagi ang narcissist. Meron din yan. Swak na swak din yan. May ganyan din sila. Ngayon kung sabihin mo naman, at saka may judgment naman, may Diyos naman na nakikita ang lahat at magja-judge siya. Hindi naman sabi ng Diyos na narcissist kasi yan, kaya exemption yan sa judgment ko. Hindi Pero ako, di naman kasi ako psychiatrist, pero siguro tao din kasi ang mga narcissist. Siguro naman meron pa rin yan kahit mga 2%, 3% sa utak nila na may mali silang ginawa. Kaso lang, nangibabaw lang talaga siguro yung pagka-narcissist nila. Hindi ko lang alam kasi di ko na naitatanong yan sa psychiatrist ko kasi I don't give a damn para sa mga narcissist kung paano sila gagaling, paano sila, ano nangyari sa kanila. Hindi ako interesado. Ang interesado ko lang yung sarili ko. Buti nga, nagpapasalamat lang ako na nalaman ko kasi kung hindi ko talaga nalaman na ganun palang evaluation, wala, hanggang ngayon, para siguro akong tanga. Wala siguro akong gagawin kundi mag-iyak na mag-iyak. Kaya, ganun lang guys, be strong. Kasi tayong mga naabuso is like a wounded warrior. So, pag strong ka, pero hindi ko naman sinabing strong ka kaagad, yung dahan-dahan nga lang para, tapos, huwag ka talagang lumapit na mag-iyak ka doon sa mga pamilya ng narcissist kasi mangyari talaga maging clown ka lang. Kasi, sa pamilya mo naman, meron ding nakaintindi sa'yo, pero kung ang pamilya mo rin lapitan mo at hindi rin makaintindi sa'yo at i-judge ka lang, umiwas ka na lang din. Yan lang talaga ang dyan. Tapos, kasi guys, ganito yan ang mga narcissist. Katulad sa akin yung sa akin lang. Para ako, katulad sa akin, na tumayo ako sa puno, namitas ako ng prutas. Sa pagmamadali ko, sa pagpitas ng prutas, kasi tuwang-tuwa ako, ang gaganda ng prutas. Pinitas ko, hindi ko man lang alam na bulok yung napitas ko. Ngayon, nilagay ko sa basket ko, nagmamadali akong umuwi. Di syempre, pag uwi ko, yung bulok na nalagay ko sa basket ko, nabulok na rin lahat. Ganon din ang naabuso ng narcissist. Bulok na nga yung kaharap mo, maging bulok ka ta rin talaga. Kasi ako, honestly, lumaki akong city girl. Lumaki rin akong, yung, anong tawag nun, yung di ignorante sa lahat. Tsaka hindi ako mapamura na tao kasi lumaki ako hindi nagmumurahan. Wala kaming ganyan sa pamilya namin, hindi ako ganyan. Pero isipin mo, nung naabuso ako, honestly, even me, I don't know myself kung bakit. Kasi minumura ako ng minumura. Siyempre, marunong na rin ako magmura, marunong din na rin ako magwala. Kasi ganun pala You're shadowing the mirror of what yung tao na mag-ano sa'yo. Kaya kung i-evaluate ko ngayon, ko talaga na, my God, nang dahil lang sa pagmamahal ko sa taong bulok, naging bulok din pala ako. Kaya kayo, mga naabuso, don't be allowed na maging bulok din kayo. Kung may sense na kayo na ginanyan kayo, kung ano yung mga pinagsasabi ko dito na makatulong sa inyo, well, i-apply nyo sa sarili nyo. Pero mahirap to lahat guys kasi ako nahirapan talaga ko. Until now, I'm still learning, I'm still coping up, and I'm still healing, dahan-dahan, slow by slow, each day. Tsaka yung fear nyo, i-conquer nyo yung fear nyo, yung what if. Tsaka yung tao nyo sa paligid na husgahan kayo, pag-chismis kayo,
Who cares? Hayaan mo sila. Kung pagchismisan ka, anuhin ka, who cares? Unahin mo muna yung sarili mo. Don't give a damn for them. Ganun lang. So guys, thank you talaga sa mga nanonood or nakikinig dito sa vlog ko, lalo na yung part 1 na mahaba-haba na 30 minutes din. This time, I say lang to guys. And I hope you still follow me for my new version of me, for my new journey of me, living in a pushcart with my doggies. Kasi, yung aim ko dyan naman guys, is how to be simple, living in a simplified life with God. At the same time, para makita nyo rin na, at my age, na may edad na, galing sa naabuso, pero kaya palang gumapang at tumayo, na makonquer ba, na makasurvive to my journey. Malay mo, kapulutan nyo rin ng aral yun. Kasi ibang version na yun guys, wala nang drama, wala nang mga ganito. This is the last time that I will talk about somebody or somebody ganun. Hindi na, ayaw ko na kasi I live it everything. Pag alis ko rito sa bahay na to, I will live everything what it was. Kaya I look forward ahead of me. Kaya I hope you will follow guys. At saka malay mo kung saan ako makarating and there's a beautiful view, i-share ko rin sa inyo. Kasi ang pushcart naman, hindi naman yan engine na mag-drive mo at pupunta ka agad sa ibang lugar. Dahan-dahan lang ako mag-push. Then kung may magandang mahintuan, tsaka mabait naman yung good Samaritan yung mga tao, why not to? I will stay. Then, siyempre, di ba, mingle with them para may kapulutan din ang kasi each time na iba-iba ang maharap mong tao, mabuti man yan or hindi mabuti ang tao, you will learn each day. Pag nakamingle ka, hindi katulad ng nasa loob ka lang ng bahay, mag-stay ka lang ng bahay, wala puro negative lang ang maano sa utak mo. Kaya, yun ang gagawin ko guys. Then, by the way pala guys, kasi pag nagpo-postcard, to earn a living, magtitinda rin ako. Kaya kung nadaanan nyo ako na nagpo-postcard or nakikita nyo ako at may interesado kayo sa mga tinitinda ko, pwede naman bumili rin kayo guys para tulong nyo na rin sa akin. Hindi ko lang alam kung ano pang ititinda ko, nag-iisip pa ako ngayon Pero meron ilalagay kasi para naman, parang libang na rin at earn a living na rin. Yun ang ko guys. Kaya thank you sa lahat na sa akin, nag-follow my vlogs. Thank you rin sa mga nanonood, like and share, comment guys. Kung magbabash kayo, okay din. Go! Walang problema. Kasi lahat tayo, we are free will to comments for everything. Ang pasalamat ko lang kasi sa nangyari sa akin, may hindi maganda. Pero I'm sure and I hope na meron ding magagandang mangyari ahead on me. Kasi diba, may kasabihan yang there always be a rainbow after a rain. So, let us see guys. So, thank you sa lahat na nag-follow. So, next time guys.